maprating. Huwag kang maprapraning. Good evening guys ko. Good evening guys. Good evening mga tol. Hello guys. Good evening guys. Guys. Good evening tol. Guys, i-share nyo yung live. Tol, grabe. Ang aga naman na to, kaka-live ko lang. May tao na agad. May 8 na agad, 12 na. Grabe naman kayo guys. Guys, itutuloy lang natin yung hindi natin natapos kahapon ha. Ito muna bago ito ha. Okay? Ito muna bago ito. Saan yung notes ko kanina? Sige, kumain ka ng kumain kung dyan ka gagaling. Wala. Diba? Tama ito ang notes ko. Aga, syempre guys. Madami tayong items. Diba hindi natin natapos kahapon? Di natin natapos to kahapon guys. Tatapusin muna natin to saglit. Tapos dito na tayo mag-proceed sa bago. Okay, dalawa yung worksheet natin ngayon kaya maaga ako guys. Para maaga din matapos, makahiga na maaga. Antok na ako guys Thank you sa pag-share, Jella. Thank you. Kay JL.m nag-follow. Thank you guys sa mga nagpa-follow tapos nag-share guys. Thank you. Thank you Tan, tol. Salamat Thank you tol. Print mo na lang yung cheat sheet na sinend ko sa'yo, tol. Wait lang natin yung iba, guys, Saglit lang, guys. Wait lang saglit yung iba. Para walang malate, guys. Okay. Sige, good evening, guys. Ito, dito na tayo mag-start. Guys, double tap niyo yung screen. Ang hirap ng DOST man. Ganyan talaga man. Hindi mahirap yun, tol. Baka kulang talaga sa review. Or talaga mahirap, guys. May integrals pa dun Ang hirap mag-integral. Okay, number 41 muna tayo, guys. Kasi nga, hindi natin natapos kahapon. Na-restrict tayo kahapon. Ang sama. Joke lang. Eto, guys, sa number 41, same lang din yung process. Gagawin yung fraction multiplied by 0.72 all over 1. Okay? May logarithmic, yes. Di ko na ituturo yun, di ko alam mo yung turo Eto guys, pansin nyo to guys, di ba? Eto, pag dinivide nyo dito, magiging 0.012. Okay? Pag dinivide nyo yung 0.72 sa 6, magiging 0.012 siya. Okay? So, 6 divided by 6 is 1, tapos 5 times 0.012 is equal to 0.60. Ayan na guys, yung magiging sagot natin. Ayan lang naman guys yung sagot natin Dali no? Sa number 12 guys, number 42, a tank fills in 12 hours. Okay, 12 hours daw siya nagkakarga. Hindi mo gets? Ito kasi tol, di ba? Pag nagdi-divide tayo ng whole number, for example sana, 0.2 divided by 2. Magiging sagot natin dyan is 0.1. Pero if 0.12 divided by 2, ang magiging sagot natin dito is 0.06. Pansin mo guys, dito kasi yung 0.72, di ba? Pag dinivide natin sa 6, it would become 0.012. Parang finalo lang din natin to. Kasi guys, kung 0.12 lang yan, imumultiply natin sa 6, magiging 7.2. Kasi guys, pag ganyan lang, di ba? Pag 0.12 lang, minultiply mo sa 6, it would become 7.2. In which, hindi sila equal dito. Kaya ang ginawa ko guys is 0.012. Minultiply yan sa 6, it would become 0.72. Okay? And guys, pag ito, dinivide mo dito, ito yung magiging result. Tapos, i-multiply mo lang dito, ito yung makukuha. Oh guys, number 42. Thank you, Fariza. A tank fills in 12 hours. Okay, 12 hours daw bago mapuno. 12 hours bago mapuno yung tank. Tapos, how much is filled in 5 hours? 5 hours lang daw siya nagkarga, in 12 hours dapat. Kaya magiging sagot natin dito, tama. Letter A tayo. 5 hours lang nagkarga sa 12 hours na kailangan para mapuno. Ayun. Easy, di ba guys? Number 43 tayo guys. Take note guys, ito yung worksheet natin kahapon na, ito yun. Tapos, ito yung worksheet natin mamaya. Tapusin lang natin saglit to. Bakit? Kasi nga, di ba sabi sa question, how much is filled in 5 hours?
Okay, 5 hours na lang nag-fill, all over 12 hours dapat. 12 hours bago mapuno. Okay, number 43 guys. 4x minus 7 is equal to 29, di ba? Dito guys, basic transposition lang tayo dito. Yung negative 7, ililipat natin dito sa kabila. It would become 4x is equal to 29. Yung negative, pag transpose natin, it would become positive 7. Okay? Magiging 4x is equal to 36. Thank you, Fariza. Divided by 4, divided by 4, matitira si x natin would be 9. Okay, i-explain natin ulit. Bakit naging positive yung negative? Guys, take note, naging positive yung negative kasi nga, transpose natin siya or inilipat natin siya sa kabilang side ng equal sign. Okay? Tapos guys, natira si x kasi dinivide natin both sides by 4 para makancel out yung 4. Matitira si x. Ang x natin would become 36 divided by 4, it is 9. Okay, sa number 44 guys, ano yung square root? Square root ng 2025. Ano yung square root? Letter D, tama. 45. Kasi nga, para makuha natin, para ma-verify natin yung sagot na to, ganito diba, pag 45 is squared, automatically yung last number natin would become 25, diba? Tapos yung 4, kunin mo yung next number which is 5. So, 4 times 5 is 20. So, check sila. Eto, tsaka eto are equal. Meaning lang nun, final answer natin dito would become letter D. Okay? Okay. Eto guys, yung explanation. Number 45. Guys, kung gusto niyo ng deeper explanation dito, may video na sa TikTok ko. Panoorin niyo na lang sa TikTok. Sa number 45, letter E, mali. Hindi ganito yung solution dyan, guys. Hindi 25 minus 20. Mali yan, guys. Okay, 5. Mali. Mali ito, guys, ha? Mali. Ang gagawin natin dyan, bakit po 25? Guys, panoorin niyo na lang yung TikTok video natin. May video na tayo dito sa TikTok. Kung ano yung, anong tawag nun? May video na tayo sa TikTok sa tutorial ng pag-i-square ng number pag may 5. Panoorin nyo na lang sa TikTok, guys. Number 45, guys. A number increases by 25%. Okay? Yung number daw natin, tumaas ng 25%. Okay? Take note, walang given na number. Guys, makinig kayo ha. Walang given na number, di ba? Pag walang given na number, it would just become 100 palagi. Okay? Pag walang given na number, 100 siya palagi. Tapos, tumaas daw siya ng 25%, kaya, imumultiply natin sa 0.25. Okay? 100 times 0.25 is equal to 25. Take note, guys, ito yung itinaas niya. Kaya, yung 100, idadagdag natin yung 25% na itinaas, it would become 125. Okay? Tapos, yung 125 na to, is bababa pa ng 20%. Okay? So, imumultiply natin to sa 0.2 or sa percentage is 20%. Ayan na. 125 times 0.2 is 25. Take note guys, ibababa niya yan. Kasi nga, decrease. So, 125 minus 25, it would become 100 pa rin. Okay, so walang pinagbago. Ito yung starting value natin, ito yung ending value natin. Kaya, 0% change. Mali guys, hindi pwede yung solution nyo dito is sabi ko nga, ima-minus mo yung 25% na increase sa 20% na decrease. Diba 5%? Mali. Mali yan guys, okay? Mali. Mali. Mali guys ha, mali. Mali itong ganitong solution guys. Mali. Hindi nyo kayang i-eyeball pag ganito. Dapat ganito. Pansin nyo guys, di ba walang given na number? Give example naman sir pag may given na number. Mostly naman tol, pag ganito yung question, wala nang given number dito. Letter N na lang siya palagi.
Paulit po yung number 44. Guys, may video na tayo sa TikTok guys ng sa square root ng 5. May square root na tayo ng 5. Thank you, Fariza. Thank you, guys. Guys, may shortcut na tayo dyan, guys. Sa TikTok. Panoorin nyo na lang. Hanapin nyo yung video dyan, guys. Meron na tayong shortcut. Okay, number 46. A father is 3 times as old as his son. Okay? Hindi, guys. A father is 3 times as old as his son. Okay? Yung son natin, yung mas bata. Take note, yung son natin would become X. Kasi nga, sa age problem, kung sino yung mas bata, siya yung magiging X. Okay? Tapos, yung father natin is 3 times na mas matanda sa anak niya. Kaya nga, 3X tayo dito. Ngayon, their sum is 64 daw. Pag pinag-add down natin yung age nitong dalawa, magiging 64. Paano yung gagawin natin? Ang gagawin natin is ganito. 3X plus X is equal to 64. Bakit natin pinag-add? Kasi nga, sum tayo dito. I-add lang natin siya. Okay? Take note guys, may 1 palagi dito si X. Hindi lang siya sinusulat. Okay? Hindi lang siya sinusulat guys. Ngayon, 3X plus X would become 4X is equal to 64. Ngayon, we can divide both sides by 4 para matitira si X natin guys. Ang X natin would become 16. Ayan na guys. Yung son natin is 16 years old. Si father naman, syempre, 3 times na mas matanda sa anak niya, kaya 16 multiplied by 3, it would become 48. Okay, so 48 years old yung father natin. So, letter C. Take note guys, sinulat ko lang yung 1 dito para hindi kayo malito. Palaging may 1 dito, hindi lang sinusulat. 16 po, hindi guys, kasi nga, yung X natin, sabi nga, is yung age ng son natin. Nakita mo tol? Yung X natin is 16, kaya yung anak niya yung 16 years old. Okay, saan nakuha yung 3X? Kasi nga, 3 beses na mas matanda, 3 beses na mas matanda, yung tatay niya kaysa sa anak niya. Kaya 3x. Saan nakuha yung 16? Eto, 64 divided by 4 is 16. And guys, so, di ba saan kinuha yung 4? Para ma-cancel out yung x. Kung ano yung partner na x, yun yung pang di-divide natin. Soft copy guys, mamaya ko ibibigay pag nagta-tap-tap na kayo. Guys, take note, may next worksheet pa tayo. May 50 item worksheet pa tayo na next. Eto muna tayo ngayon guys. Okay, dito muna tayo ngayon. List common multiple guys. List common multiple, ganito lang gagawin natin ha. Pabaliktad na division, tapos ililista mo yung 16 at saka 24. Okay? Anong number ang pwedeng ipang-divide sa 16 na pwedeng ipang-divide sa 24? Anong number ang pwedeng ipang-divide dito na pwedeng ipang-divide dito? Di ba pwede siyang i-divide by 8? 8 na guys, para mabilis. Pwede rin 4, pwede rin 2, same process lang din naman dito. 16 divided by 8 is 2. 24 divided by 8 is 3. Okay. Ganito yan ha. Makinig kayo dito para hindi kayo malito. Take note guys, yung 8 natin na to is the GCF na agad. Okay? GCF to. GCF. Pero LCM ang hinahanap. Least common multiple. Pansin nyo guys, pag GCF, mag-i-stop tayo dito. Kasi nga, wala nang number ang pwedeng i-divide sa 2 na pwedeng i-divide sa 3. Okay? GCF siya. Pero since least common multiple yung hinahanap, ang goal natin is maging 1 yung dalawa. Okay, kailangan nating maging 1 yung dalawa. Kaya dito, i-divide ko muna siya by 2. 2 divided by 2 is 1. 3 divided by 2, hindi na pwede. Kokopyahin lang natin dito yung 3. Tapos dito naman, pwede natin siyang i-divide by 3. Ayan na, thank you Roms. 3 divided by 3 is 1. Kopyahin mo na lang yung 1. Ayan ang LCM guys. Ito ang LCM. Kasi nga, naging 1 na yung mga numbers natin, di ba? Anong gagawin natin dito? Ganito lang, guys. 8 multiplied by 2 multiplied by 3. So, it would become 48. Okay, sa number 48, guys, kailangan natin ng conversion. Ipapakita ko muna sa inyo, guys, ha, yung conversion sheet natin. Ito yung cheat sheet natin pag conversion, guys. Wait lang, guys, ha. Ipapakita lang natin. Ito guys, yung conversion cheat sheet natin. Okay? Sa speed guys, take note ha. Makinig. Wait lang, inom lang ako tubig. Makinig kayo ha.
Marinig, wait lang. Inom lang ako tubig, guys. Thank you, Maze. Sa cheat sheet kasi natin, may Formula 1 tayo at saka Formula 2. Sa Formula 1 natin, pag meters per second to kilometers per hour, tol, pag meters per second to kilometers per hour yung conversion, imumultiply mo by 3.6. Okay? Pag kilometers per hour to meters per second, i-divide mo yung value by 3.6. Okay? Saan natin nagamit yung 3? Saan natin nakuha yung 3.6, tol? Saan natin nakuha? Eto kasi, sa isang oras natin, meron tayong 3,600 seconds. Sa isang kilometro, may 1,000 meters tayo. Dinivide lang natin yan, nakuha natin yung 3.6. Take note sa formula 2 natin, guys. I-memorize nyo to kasi ito yung gagamitin natin sa next question. Okay? I-memorize nyo ha. Pag kilometers per hour to meters per second, i-divide nyo yung value by 3.6. Okay, balik tayo ha. Eto. Eto na yan, guys. Tignan nyo kasi yung speed natin na given. Ang speed natin, wait lang, itataas ko lang para mabasa nyo, is equal to 108 kilometers per hour. Tapos, yung time natin is 40 seconds. Distance ang hinahanap. Take note guys, nakita nyo diba? Yung choices natin are meters, tapos yung given time natin is seconds. So, kailangan natin gawing meters per seconds yung 108 kilometers. Paano ulit gagawin yun guys? Pag kilometers per hour to meters per second, paano natin gagawin? Ano yung value na kailangan natin i-divide? Tama. I-divide natin siya by 3.6. Okay, tama kayo dun. Thank you, Low 1979. So, yung 108, siya yung magiging nasa loob. Yung 3.6 yung nasa labas natin. Okay, manual solve to guys ha. Kasi nga, bawal yung calculator pag mag-civil service exam kayo or entrance exams. Bawal ang calculator guys. Pag may isang decimal place dito, i-jump nyo siya pa right. Take note ha. Isang jump yung ginawa natin dito, di ba? Tapos dito, i-jump naman natin dito. Okay, isang jump dito, lalagyan mo ng 0. 108 divided by 36 is 3. 3 times 36 is 108. 0 na yan siya. Yung 0 na to, hindi nagamit, itataas mo lang. So, ang conversion natin would become 30 meters per second pala. Okay, distance ang hinahanap. Di ba pag distance, it is speed multiplied by our time. So, 30 meters per second, imumultiply natin siya sa time natin na 40 seconds. Okay? Ayan na. Maka-cancel out yung seconds, matitira yung 30 times 40 which is 1,200 meters na lang yan siya. So, letter C tayo dito. Okay guys, sa mga na-late, pwede nyo mapanood yung replay dito. Wait lang guys ha. Dito nyo mapapanood yung replay guys. Sa YT guys. Okay? Sa YT nyo mapapanood yung replay guys. Saglit lang, naglolo ko yung phone ko na isa. Saglit lang guys ha. Paano po makuha yung 3.6? Constant yung 3.6 guys, hindi na mababago yan guys. Constant yan siya guys. Okay, constant yan siya. Eto guys, dito nyo mapapanood yung replay. Okay guys, dito nyo mapapanood yung replay sa YT natin guys. But wait lang guys ha. Dito nyo mapapanood yung replay guys. Dito nyo mapapanood yung replay guys. Ba't puro pa... Ang dami namang nag... Wait lang guys ha, puro kasi pop up eh. Ayan. Dito nyo mapapanood yung replay guys. Ayan. Dito nyo mapapanood guys. Dito nyo mapapanood yung replay guys ha. Lala. Huwag kayo nakakasar guys. Guys, screenshot nyo na. Lala. Guys, dito. Wala na yan. Live ko na guys. Nakakasar kayo. Okay na. Bye-bye na. Okay na guys. Yan. Okay na. Okay na. Next na tayo. What is
0.05 multiplied by 0.8. Ano yung sagot natin dyan, guys? 0.05 multiplied by 0.08. Ano yung sagot natin dito, guys? It is, ganito lang naman yan, guys, di ba? 5 times 8 is 40, di ba? 5 times 8 is 40. Ilang decimal places meron tayo? Isang decimal place, dalawang decimal place, tatlo. So, tatlong jump pa left. Isang decimal place, pangalawa, pangatlo. Dito yung decimal place, ayan yung sagot natin. Sagot natin is 0.04. Tama, ang gagaling nyo ah. Number 50, guys. The average of 20 numbers is 38. What is their total? What is their total, guys? Ano total nila, guys? Guys, pag hinahanap nyo yung total, 'di ba? Total number of items, imumultiply mo lang by their average. Ito yung number of items, tapos ito yung average nila. So, imumultiply mo lang yan. 20 times 38 is 760. Final answer natin would become letter C. Thank you, Amino. Thank you. Guys, send kayo heart me. Thank you, guys. Eto na, guys. Eto medyo challenging to eh. Okay. If A is to B is 7 is to 10, B is to C is 3 is to 4, what is A is to C, guys? Thank you, aray mo. Walang kalikyo, guys. Ayan na, guys. Paano na to, guys? Hinahanap, thank you, Maze, thank you, Lizzie. Paano natin makukuha si A is to Z? Sagot ba natin dyan is 7 is to 4? Mali. Mali yung letter B, guys. Diyos ko po, mali. Mali. Thank you, Maze. Guys, mali yung letter B. Okay, ganito yung tamang process. Kunin mo si B1 at saka si B2. Okay? Si B1 at saka si B2. Okay, kunin mo si B1 at saka si B2. B1 natin is 10, si B2 natin is 3. Okay, kukunin mo yung least common multiple nila. Ang LCM, CM ng 10 at saka 3 is 30. Okay, least common multiple natin to. Paano magiging 30 yung 10? Paano magiging 30 yung 10, guys? Paano magiging 30 yung 10? Anong imumultiply natin sa kanya? Diba? It is multiplied by 3. Diba? Tapos, paano magiging 30 yung 10? Diba multiplied by 10? Ayan na. Kung ano yung minumultiply mo sa partner niya, yun din yung imumultiply mo sa kanya. Meaning, 3 multiplied by 7 din to. Tapos dito, 10 yung minultiply natin sa 3, so imumultiply din natin sa C is 10, di ba? So, magiging 10 multiplied by 4, it would become 40. 3 times 7 is 21. Sagot natin is 21 is to 40. Letter A, guys. Hindi tama, guys. Wag kasi ganito, guys. Ay, ano yung tawag na A is to C, di ba? Sagot nyo agad, 7 is to 4. Mali yan, guys. Muntik na natabig yung inuman ko. Ayan. Kuya, sino nag-tutorial ng derivatives tsaka limits? Si Rick's Archive, tol. Guys, sa mga naghahanap ng derivatives at tsaka limits na tutorial, i-follow nyo si Rick's Archive. Wait lang, guys, ipa-plug ko lang. Eto siya, guys, oh. So, na yung tropa ko na yun. Eto, guys. Nag-tutorial to ng derivatives, guys. Sobrang sipag na ito, guys. Eto, si Rick's Archive. Eto. Ayan. Follow nyo na. Last computation, guys. Guys, kunin nyo yung LCM. Ayan, oh. Kung anong minultiply mo sa 10, diba, kung ano yung minultiply mo dito, diba partner niya to? Eto, tapos eto yung mag-partner. Kung anong minultiply mo sa partner niya, yun din yung imumultiply mo dito. Kung anong minultiply mo dito, ayun din ang imumultiply mo dito. Diba sa 3, ang minultiply natin is 10? So, 4 din, ang imumultiply natin is 10 din, diba? So, 40. Tapos, dito, 3 ang minultiply natin kay 10, tapos 3 din yung imumultiply natin kay 7. Para DSD, guys, di ko alam. Bahala na kayo, guys. Okay. A product increases from 400 to
to 460. What is the percent increase? Hindi na ilo lowest term. Meron pa bang lowest term yan? Wala na lowest term yan, guys. Diba ganyan gagawin natin dito is new value minus old value. Ayan o, 460 ma-minus mo dito. It would become 60, diba? Tapos yung 60, ang magiging numerator natin, yung 400 yung denominator natin. Diba? Tapos, dito may isang extra na 0, ika-cancel mo yan, ika-cancel mo din yung isang 0 dito. Matitira na lang is 6 over 40. Kung ano yung nasa taas, ayun yung magiging nasa loob. Kung ano yung nasa baba, ayun yung magiging nasa labas natin. Okay? Maglalagay ka ng decimal place at saka 0. 60 divided by 40 is 1. 1 times 40 is 40. 60 minus 40 is 20. 0 ulit, i-bring down mo dito yung 0. 200 divided by 40 is 5. 5 times 40 is 200. Ang final answer natin would become 15% increase lang, guys. Okay? Yung 0.15 kasi, pag ginawa nating percentage, it would become, ba't nagbo-blurred? It would become 15% yan siya. Ayan na yung sagot. Letter D. Okay, number 53 tayo, guys. Thank you, Miss. Ano nag-chat? Lang nga, guys. Doon po nang chat na naman. Ano ba meron? Wala. Hindi yan, guys. Iba. Okay, number 53. 5/8 of a job, yung natatapos niya, J yan, guys, J. 5/8 of a job, yung natatapos niya in 10 days. How many days for the whole job? How many days para matapos niya yung lahat ng trabaho niya? 45, mali. Ang gagawin mo lang dyan, guys, is eto. Yung 10 dito, i-divide mo dito. Okay? 10, i-divide mo dito. Tapos yung sagot mo, i-multiply mo sa baba. 10 divided by 5 is 2. Times 8 is 16. Okay? 10 divided by 5 is equal to 2. Times 8, it would be 16. So, final answer natin is letter D. Eto, guys, 0.75 hours papunta sa minutes. Anong sagot? Anong sagot? Anong sagot? 45, tama. Kasi nga, guys, ganito lang yan, di ba? 0.75 multiplied by 60. Kasi nga, sa isang oras, meron tayong 60 minutes. Okay, pag pinag-multiply nyo yan, it would become 4500, dalawang decimal place, kaya dito yan siya. So, 45 minutes tayo. Sige nga, guys, kung malupit kayo, eto nga, number 55 nga sagutan nyo, guys. Guys, number 55 nga sagutan nyo. Ayan nga, guys. $64. Paano niya nakuha yung 64? Dahil niya naman, guys. So, magiging 24. Ah, 66, guys. 66 yung sagot. Guys, 66 yung sagot. Aray, alo, nalilito kayo. Eto kasi, gagawa tayong table. Okay? Take note, yung age nilang given is 10 years ago. Okay? 10 years ago. Take note 10 years ago na age nila yan. Ayan o, given kasi dito na 10 years ago. Kaya nga, dito is minus 10 tayo.
Minus 10 tayo magsisimula kasi nga 10 years ago, tol. A father was 4 times as old as his son. Okay. So 4 times na mas matanda si father kesa sa anak niya. Yung x natin would be the son. Okay. So, ngayong age niya yung hinahanap. Age niya ngayon. Kaya, lalagyan natin ng 4x plus 10 at saka x plus 10. Okay? Ayan na, guys. Ayan na. Ayan na. Tapos, eto na yung bago, di ba? Their present sum is 90. So, eto ang gagamitin mo. 4x plus 10 plus x plus 10 is equal to 90. Bakit plus? Kasi nga, sum, di ba? Okay, ayan na. 4x plus x is 5x. Plus, 10 plus 10 is 20. Ayan na. So, it would become 90. So, 5x is equal to 90 minus 20. 5x is equal to 70. Divide both sides by 5 para matira si x. X natin would become 14. Take note, tol, etong 14 na to is age ng anak niya 10 years ago. Okay? Kung si anak niya is 14 10 years ago, si father niya would become 56 10 years ago. Ayan na, guys. Kung si 56 si father 10 years ago, ano yung age niya ngayon? Ano na? Anong age niya ngayon? Di ba 56 siya 10 years ago? 10 years ago, ha? 10 years ago, 56 siya. Anong age niya ngayon? O yun, nakuha nyo din 66. Siyempre, 56 siya 10 years ago, i-add mo yung 10 years pa into the future para 66 ang taon niya. Yung nuggets nyo din. Nuggets nyo din. Take note now yung hinahanap. Eto. Yung given kasi is 10 years ago. Bakit 10 years ago? Given. Kailangan nyo lang magbasa. Tama! Ang gagaling nyo. Lupet. Bakit 56? Kasi nga, di ba? 4 times na mas matanda si tatay niya kaysa sa anak niya. It would be just 4 multiplied by 14. It is 56. Ayan ang age ni father. Okay? Age ni father 10 years ago. Pag sum ipo-plus natin, yes. Saan ang galing yung 14 dyan mo? Guys, di ba kayo nakikinig, guys? Kuya, paano naging ako yung 5x? Take note, may 1 palagi dyan. 4x plus 1x is 5x. Aray ko, di nyo alam. Guys, madami pa tayong age problem mamaya. Sige, game time muna, guys. Magbigay kayo ng perfect square, guys. Ay, perfect cube. Perfect cube, guys. Perfect cube. Perfect cube, guys. Halimbawa, sana, 10 times 10 times 10, di ba? Ito yung ibigay niyo sa akin. Ito, huhulaan ko, guys, kung ano yung number. Perfect cube, ganito. 27 is 3, yung malaking number, guys. 49, 13, sige. Wait lang nga, yung cheat sheet ko. 49, 13 is 7. Tapos, 1. 17, guys. 17 ang cube na, ay perfect, ang cube ng 49, 13. Ang dali naman, guys. Thank you, Jetanol. Mas mahirap, guys. Mas mahirap, please. Thank you, baby girl. Sige, bigay kayo perfect cube. Bigay kayo perfect cube. Malaking numbers, guys. From kahit 4 digits to 5 digits. Or 6. Di naman perfect square yung perfect cube yung binibigay nyo, guys, eh. Wag na nga, ituturo ko na sana yung shortcut ko. Hindi naman kayo seryoso. Wag na nga. Kasi nga, di ba, 17 times 17 times 17 is 49, 13. Wala na, hindi ko na ituturo. Hindi naman kayo seryoso yung mga pinagko-comment nyo na number, guys. Number 56. What is 18% of 750? Take note, guys, yung 18% is 0.18. Pag nabasa nyo yung off, it is multiplication. Imu-multiply nyo by 750. Wag na, hindi ko na ituturo, guys. Eto, guys, ganito lang yan, oh. 75 multiplied by 18 muna. Mamaya mo ilalagay yung 0, tapos yung decimal places natin. 75 times 18. 0 carry 4, 60, 5, 7.
So, magiging 13500. 135 guys. So, letter D tayo. Wala, di ko na ituturo guys. Wala. Kung ano-ano kasi pinagko-comment nyo, sabi ko perfect cube, di ba? Hindi nyo ginamit yung perfect cube. Mga comment nyo, mga ganito. 6767. Pa-trip-trip kayo. Ayoko. Bahala kayo dyan guys. Sige, try natin yung 205739. So, ito. Tapos ito. 59? 59 na to guys. $59 no? Basta ano? 59 no? Tama ba yung 59? Basta ano? Basta ano? Tama ba yung 59? Haha, easy. Number 57 guys. 7/10 minus 3/20. Aray ko. Eto na guys. Pag ganito, hindi parehas yung denominator, di ba? Pag hindi parehas yung denominator, kailangan niya magparehas. Kukunin yung LCD. Ang LCD niyan is 20. Paano na ko yung 20? 10 at saka 20, di ba? 10 times 1 is 10. 10 times 2 is 20. 20 times 1 is 20. Ay, baliktad. Para parehas din naman yan. Ang ballpen ko. Okay, ayan na. Yung first number na parehas sila, yun yung LCD. Eto na guys, yung 20, i-divide mo dito. Okay, i-divide mo dyan. Yung sagot, i-multiply mo sa taas. 20 divided by 10 is 2, times 7 is 14. Minus, 20 divided by 20 is 1. Kaya nga, ano? 379. Parehas din naman yan. 20 divided by 20 is 1, times 3 is 3. So, 14 minus 3 is 11/20. Take note guys, yung 11/20 is sagot pa lang natin dito. I-divide pa natin siya by 1/2. Divided by 1/2, di ba? Pag nagdi-divide tayo ng fractions, ang gagawin nyo is, i-keep nyo to, i-change nyo tapos i-flip nyo yun. Okay? Keep mo yung una, i-change mo to into multiplication, tapos i-flip mo to. 2/1. Ayan na. Eto guys, pwede kayo mag-cancel dito. Yung 20, pwedeng i-divide ng 2, tama? 20 divided by 2 is 10. 2 divided by 2 is 1. Natira is 11/10. Kasi nga, 11 times 1 is 11. 10 times 1 is 10. So, 11/10, ang equivalent niyan sa decimal is 1.1 lang. Di ba simple? Okay, meron pa tayong next worksheet guys ha. Tap lang kayo guys, meron pa tayong next worksheet. Last item natin, number 60 dito, tapos proceed tayo dito. May next worksheet pa guys, kaya tap lang kayo guys, please. Guys, tap kayo please, guys. Tapos, mag-follow na yun, di pa nag-follow. Okay. Ang kailangan nating formula dito is the area. Area is equal to length multiplied by width. Ito yung given na area. Ito si A. Ito si length. Paano natin makukuha si width? Yung area natin na 504 is equal to length na 28 multiplied by width. Divide nyo lang siya by 28 para matitira si width. What time ka na nag-start? 7:40? 7:40? Ayan na. Pag dinivide kasi natin by 28, both sides, matitira na lang si width. Ang width natin would become 16. Ayan na guys. Tama. 16. Ay, hindi. 18 pala guys. 504 pala. Ano? 18 pala guys. Sorry. 18. Kasi nga, 504 divided by 28, matitira na si width, is equal to 18. Tama. Eto nga guys,
What is the probability of drawing a heart from a standard deck? Paano nakuha yung 18? Guys, dinivide mo lang 504 divided by 28. Pwede naman mag-trial and error, guys. Di ba yung 28 na length? I-multiply nyo bawat values. I-multiply nyo dito, i-multiply nyo dito, i-multiply nyo dito, i-multiply nyo dito, tapos pati dito. Kung yung nakuha nyo sagot is same dito, yun na yung magiging sagot. Yun yung trial and error. Take note, guys, may 4 lang tayong suits sa standard deck, ha. Pag standard deck, meron lang tayong 4 na suits. Meron tayong hearts, diamonds, spades, at saka clubs. So, anong probability na makakuha tayo ng hearts? Isa sa 4. Kasi isa yung heart sa 4 na suits. Yun, 1/4. Okay, number 60 tayo. What is the next term? What is the next term? Sige nga guys, anong next term natin? Anong sagot? 240. Bakit 240? Guys, kailangan ko ng pattern nyo. Kailangan ko ng pattern, guys. Paano naging 240? Paano naging letter B, guys? Kailangan ko ng pattern. Paano yung pattern nyo, guys? Paano naging 198, guys? Kailangan ko ng pattern, guys. Kasi 8? Paano 8? Paano? Fibonacci? Hindi naman, guys, eh. Hindi naman Fibonacci yan, guys. Anong pattern nyo, guys? Guys, i-comment yung pattern nyo. Plus 6 plus 6 plus 3, paano yun? Arithmetic. Times 2 plus 3? Plus 21, ha? Guys, kailangan ko yung reasoning nyo dyan, guys. Wait lang ha, itatry ko lang ha. Prime number, composite numbers yan guys eh. Add number, paano add number? I-add mo to, dito, tas dito, makukuha mo to. Thank you, Nika. Okay, let's check. Wait lang ha. 6. 36 times 2, 72. 12. 87 times 2 plus 36. Alam ko na. Di nyo nakita yun, no? It is, di ba, 15 times 2, ipa-plus mo to. Ipa-plus mo yung number sa likod niya. Okay, hindi. Ito kasi yan, di ba? 6, 15, 36, at saka 87. Ayan na, guys. 15 times 2 is 30, di ba? Imumultiply mo yung 2 plus yung number dito sa likod niya. Okay? 15 times 2 is 30. Plus 6 is 36. Ngayon, 36 times 2 plus yung number na to, it would become 87. So, ang next number natin would become 87 multiplied by 2, 14 carry 1, 174 plus 36 guys. Okay? 174 plus 36. It would become 210. Ang answer natin would become letter C. Okay, yung pattern natin is 15 multiplied by 2, i-add mo yung previous number sa kanya. Tapos 36 multiplied by 2, i-add mo yung previous number sa kanya. Tapos 36 multiplied by 2, yan. Tapos 36 multiplied by 2 plus ito. Tapos 87 multiplied by 2 plus ito, makukuha mo yung 210. Ayun ang sequence. Ang galing. Pati ako nalito. Pati ako nalito guys eh, no?
Guys, ulit ha. Sa mga na-late guys, meron pa tayong bagong worksheet. May bagong worksheet pa tayo dito. May bagong worksheet pa tayo dito, guys. Okay? Ayan, may bagong worksheet pa tayo. 50 items pa to. Pwede pa kayo mag-tap-tap. Guys, i-tap-tap nyo naman, guys. Tap-tap nyo naman, guys. Guys, dito nyo mapapanood yung replay, okay? Sa mga gusto manood ng replay ng live natin, guys, sa YT meron. Ipopost ko dito. Okay, dito kayo ipopost yung replay sa YT. CSE, yes, tol. Okay, dito nyo mapapanood yung replay. Soft copy, later. Later, guys. Ayoko na mag-tap-tap, hindi tinuturo yung technique sa perfect cube. Hindi, wag kayo mag-tap-tap. Secret ko na yun. Kanina, tinatanong ko kayo ng perfect cube. Binibigay nyo. Baliw-baliw na number. PNPA, pwede guys. Guys, is-subscribe nyo na. Okay na. Eto na. What is the cube root of 4913? 4913. Ano daw yung square cube root niyan? Cube root. Ang cube root niyan is 17. Kasi nga 17 times 17 times 17 is equal to 4913. Ayan lang naman yung cube root, guys. Very easy. Sige guys. Eto magbigay kayo ng cube root. Okay, perfect cube. O binibigyan ko na kayo ng hindi add yan, guys, times yan, di ba? O sige, magbigay kayo ng number. 4 digits hanggang 6 digits. Ayan. Ang dali naman yan, 50 lang yung 125000 eh. 512 is 8 lang. Okay, 175 616. Eto, 56. Sige, magbigay lang kayo. Thank you, Huiskel. Thank you, tol. 658503. Sige, 658503. Ano ba yan? Ang hirap naman. Ang hirap naman, guys. Kahit nakapikit, masasagutan. Aray, bakit? Diba 56 times 56 makukuha na to, diba? 87 times 87 times 87, makukuha mo to. Secret! Mag-tap-tap muna kayo bago namin ituturo. Ay, sige, last one. Ano yun? Kay Flamesworth? 389017. Oh, 389017. 3? Tapos, eto. Eto? Secret! Mamaya kayo. Mamaya. Okay, number 2. The average of 15 numbers. Mag-follow muna kayo. Di kayo nagpa-follow. Tapos gusto nyo shortcut? Shortcut, gusto? Follow, ayaw? Aray ko. Thank you, Sim Nida. Thank you. Shortcut, gusto? Follow, ayaw? Aray ko. Eto guys, ang gagawin natin dito is multiplication. 50 na total number of items, imumultiply natin sa average nila na 52. Okay? 15 times 52 would become 780. Gagawan ko na lang ng video guys para ma-replay nyo. Gagawan ko na lang ng video. Ilan na ba nag-follow? Guys, mag-follow kayo. Sa mga hindi pa nakaka-follow, mag-follow na kayo guys. Okay? Sabihin nyo game time. Ayan na. Sa number 3 tayo dito. A is to B is 4, baliktad ba dyan? Is 4 is to 9. Okay? Tapos B is to C is 6 is to 11. Thank you, Sasha. Ayan na. Ano yung value ni A at saka C dito? Take note, kailangan yung kunin etong dalawang to. Kailangan yung kunin yan. Ililista ko lang ha. Ang B1 natin is eto, 9. Ang B2 natin is 6. Okay, ano yung LCM nila guys? Ano yung LCM ng 9 at saka 6? Ang LCM ng 9 at saka 6, di ba?
is 36. Ayan ang LCM nila. LCM guys, GCF yung 3. Baliktad. LCM is 9. Okay. Ang goal natin is maging 36 yung number na to at saka yung number na to. Okay, ano yung multiply natin sa 9? Ay, pwede pala yung 18, sorry. 18 nga no, galing nga no, 18 pala, sorry. Ano yung multiply natin sa 9 para maging 18? Di ba 2? Tapos dito ay multiply natin sa 6 para maging 18 is 3. Ayan. Kung ano yung multiply mo sa partner niya, ayun din yung imumultiply mo dito. Okay? B1 natin is 9, di ba? Anong minultiply natin sa B1? Di ba 2? Kaya, 2 rin yung imumultiply natin kay A. Okay? Kaya, 4 multiplied by 2 rin yan. Okay, kay B2 natin, 6. Ang ginamit natin is 3, di ba? 3. So, yung 11 natin, imumultiply din natin siya sa 3. 4 multiplied by 2 is 8, and 11 multiplied by 3 is 33. Ayun na guys, eto na yung value ni A natin, eto yung value ni C natin. So, letter A na tayo ngayon. Pag full naman na ratio, eto siya. 8 is to 36 is to 33. Ayan yung full ratio. Ay, 8, but 36, 18 lang pala, sorry. Ayan pala yung full ratio. But 36 na dito. Guys, inom lang ako tubig. But times 2, ang goal kasi natin makuha yung LCM, guys. Ito yung goal nating makuha, LCM. Wait lang guys, thank you, Sinida. Eto guys, working together, sobrang dali lang ito. Thank you, tol. Eto kasi guys, pag ganito, ang gagawin nyo lang dito is product all over sum. Bakit sum? Kasi nga, nagtulong sila or they work together. Okay, nagtulong sila, they work together guys. So, product nilang dalawa. Product neto at saka neto. 12 multiplied by 8 all over 12 plus 8. Ayan na yan guys. 12 multiplied by 8 is 96. Tapos 12 plus 8 is 20. Thank you, Sinida. Thank you, tol. It would become, kung ano yung nasa taas, ayun yung nasa loob natin. Kung ano yung nasa baba, ayun yung nasa labas natin. 96 divided by 20 is 4. 4 times 20 is 80. Minus yan, magiging 16 na lang to. Hindi na pwede, kaya mag-add kayo ng decimal place, and then 0. I-bring down mo lang yung 0 dito. 160 divided by 20 is 8. 8 times 20 is 160. 0 na yan. Ang magiging sagot natin would become letter C. Thank you, Khalil. Thank you guys sa mga nag-gifts. Guys, mag-follow kayo guys sa mga hindi pa nagpa-follow. Thank you. Guys, sobrang thank you ha. Guys, marunong na ba kayo sa PEMDAS guys? Thank you, SPMRC. Guys, marunong na ba kayo sa PEMDAS? Guys, marunong ba kayo sa PEMDAS? Legit? Legit? Guys, sino hindi marunong sa PEMDAS, guys? Taas muna yung kamay. Hindi po. Ayan. May tutorial kasi ako dito, guys. Gusto nyo matuto? Legit? Thank you, May 5U8. Gusto nyo matuto, guys? Ito kasi yung shortcut natin sa PEMDAS. Okay, panoorin nyo lang saglit to, guys. Ko sa inyo kung paano Saglit gumagana lang, yung PEMDAS. 20 guys, dito i-discuss panoorin lang ko sa saglit inyo natin PEMDAS. kung paano gumagana yung PEMDAS. Napapansin nyo guys, may question tayo dito. Yan, may Ito. question daw. Tapos, since MDAS nga, kung multiplication yung uunahin, bakit hindi kanya inuna? Mali. Guys, mali. Sorry guys. Guys, my bad. Okay, eto na guys. Eto guys, oh. Kailangan kasi natin dito sa next question ito. Okay? Formula to yung kailangan natin, guys. Okay, formula to yung kailangan natin. Kailangan natin gawing meters per second yung kilometers per hour. Okay? Pag ganon, i-divide mo yung value by 3.6. Okay? Kilometers per hour to meters per second, i-divide mo lang by 3.6. Okay, ayun na. Dito, ang given sa atin is 108 kilometers per hour. Gagawin nating meters per second. Formula to yan. So, 108
i-divide mo lang siya sa 3.6. Same process sa ginawa natin dito. Kung ano yung mauna, ay yung nasa loob. Kung ano yung nasa pangalawa, ayun yung nasa labas. May isang decimal place dito, i-move mo lang dito. Dito rin, mag-move ka rin dito, mag-add ka ng 0. 108 divided by 36 is 3. 3 times 36 is 108. 0 na yan siya. Yung 0 na to, hindi nagamit, itataas mo lang dito. So, 30 ang magiging sagot. Okay, sa number 6. Constant ba ang 3.6? Yes, tol. Constant, tol. Sa number 6, ano magiging sagot? Take note, guys. Yung 18% is 0.18 yan, ha? I-multiply nyo sa 1,250. Okay? Ngayon, yung 1,250 na yan, i-multiply nyo lang siya sa 18. 0, 0, carry 4, 0, carry 2, 10. Tapos, 0, 5, 2, 1. 2, 2, 5, 0, 0. Ayan na, letter D. Saan galing yung 3.6? Constant to, guys. Constant, basta kilometers per hour to meters per second. Okay, constant, guys. Constant. Mabilis na ka. Mabibilis kayo matuto ngayon. Ang galing, galing. Kaso hanggang 50 pa tayo, guys, ha. Guys, hanggang number 50 pa to, guys, ha. Hindi pa kayo nagla-like, eh. Eto nga, guys, may mental ko nga saglit. 13,824 is 28. 28 to, guys. 28. Tama ba ako? Oh, 28, guys. Kasi, 28, ay, what, mali. Wait lang, ha. 4 yung last number. 24. 24 pala, sorry. Kasi 24 multiplied by 24 multiplied by 24 is 13,824. Gusto niyo ng shortcut? Di naman kayo nag... Guys, 24, guys. Hindi pwede yung letter E kasi nga, 6 yung last number. Okay. Okay, mamaya na yan, guys. Tsaka ako na ituturo yung shortcut, guys, pag mag-follow kayong lahat. Tanong lang kayo. Ayaw nyo mag-follow. How come? Nakalunok kasi ako ng calculator, guys, nung bata ako. Kaya ganun. Sorry, guys, ha. Hindi kasi pwede i-disclose, guys, eh. Nakalunok kasi ako ng calculator nung bata ako, guys. Pinakamalapit na cube root dito. Ang hirap naman, guys. Yung shortcut ko kahit nakapikit, eh. 5%? Legit? Mali yung 5%, guys. Hindi 25 minus 20 yan, ha? Mali. Legit yan. Mali. Legit, guys. Mali to, ha? Okay. Yung number daw natin nag-increase ng 25%. Okay? Okay. Ayan na. Eto, guys, ganito na lang pala yung shortcut na ituturo ko. Yung number natin is palaging 100. Imumultiply natin siya sa 25% or 0.25. It would become 25. Since increase siya, idadagdag mo lang. 100 plus 25, it would become 125. Take note, yung 125 na to, bababa pa siya ng 20%. Okay? Kaya, yung 125 na yan, imumultiply natin sa 0.2 or 20%. It would become 25. 125 minus 25, it would become 100 ulit. 100, tayo natapos, 100 tayo nagsimula. Kaya, walang change. Okay, 100 natapos, 100 nagsimula. Walang change. Guys, mali yun na. Hindi pwede yun, guys. Hindi pwedeng i-minus mo yung dalawang yan. Ano sasabihin natin? Eto, guys, oh. 'Di ba sabi dito? 3 consecutive even integers daw. Pag pinag-add natin is 132.
Tatlong consecutive, tatlong magkakasunod na even integers. Okay? It is just 132 na total divided by 3 consecutive numbers. It would become, thank you Asin, it would become ilan? Ano tong sagot natin dito? 44. Ito yung median. Okay, take note, ito yung median natin. Median or the gitna. Asan ba yung gitna dito? Diba ito? So, ito yung 44. Meaning, may number tayo before 44 na even, which is 42. Tapos, after 44 na even din, which is 46. Bakit hindi 45? Kasi nga, even yung hinahanap, guys. Thank you, Rica Bernales. Hinahanap is the largest. Ang largest dito, guys, syempre, common sense ito. Sagot natin is letter C. Take note, guys, ha. Tignan nyo to kung even ba or consecutive lang. Even, guys, even. Okay, what is the cube root of 10648? It is 22. Tama, 22. Consecutive lang, edi magiging 44, 43, at saka 45 lang yan. 22, guys, kasi 22 times 22 times 22 is 10,648. Okay, madali kasi guys, madali lang pag 5 digits, pag 6 digits na paano. Sige guys, magbigay kayo 6 digits. Yung 6 na digits guys ha, 6 na digits, madali lang kasi pag ganito, name-mental lang eh. Pag may choices, madali lang guys, pag may choices. 187. Ito ata. Ito. 614. 500. Ito guys. Dali naman guys. 65853. Sige, last na to ah. Eto guys. Tsaka na guys, gagawin ko na lang ng video. Okay, number 11 na. Gagawin ko na lang video guys para may replay kayo. Guys, dito nyo mapapanood yung replay guys. May duga. Paano may duga guys? Ayan dito. O sige, ayan yung cellphone ko na isa. O sige, magbigay kayo ng number. Paano may duga guys? Nakikita nyo yung kamay ko. Nanonood lang ang Dota. Eto guys ha, dito nyo mapapanood yung replay guys. Okay, dito nyo mapapanood yung replay. Dito nyo mapapanood yung replay guys. Okay, dito nyo mapapanood yung replay natin ng live. Okay? Follow guys, subscribe na. Dito ko rin ipopost yung cube root natin. Mabilis lang yun, cube root. Kung mali man yung sagot ko dito, yung given yung mali. O ito yung mga mali. Ito yung mga mali. Kasi nagbe-base lang naman ako sa binibigay nyo na number. 571787. 3 yung last number. 581. 571 is 8 kasi 5. Tama. Eto guys, dito nyo mapapanood guys. Subscribe na kayo. Dali na. Okay, number 11 tayo. Eto, simple interest lang to. Pag simple interest, it is percentage times rate times time. Okay? Ang principal natin is 6,000 multiplied by the rate na 0.05 multiplied by the time natin na 4. Okay? Ayan na. 6,000 times 0.05 is 300 na lang yan.
300 times 4, it is 1,200. Take note guys, pag simple interest, ito yung formula natin. Okay? Ito yung formula ng simple interest. Huwag niyong kakalimutan to guys ha. Ito guys, sa number 12, sobrang dali lang neto. Paano pag compound? Sige mamaya, turo natin if merong example ng compound interest dito. Sa number 12 guys, sobrang dali lang, di ba? I-comment nyo nga sagot nyo sa number 12 guys. Comment nyo nga sagot nyo guys. Anong sagot natin sa number 12 guys? Tama. Ito kasi, di ba negative? Pag ito-transpose natin yung negative, magiging positive siya. So, 5x is equal to 38 plus 7. Yung negative, magiging positive siya pag nakatranspose. So, 5x is equal to 45. Divide both sides by 5. Our x would become 9. Guys, huwag kayong malilito ha. Yung pinang-divide natin dito na value is yung kasama ni x. Diba 5 yung kasama ni x? Kaya 5 din yung ipang-divide natin para matitira si x. Okay? Guys, sino hindi marunong sa ratio? Sige nga guys, sino hindi marunong sa ratio? Ayan na. Kayo makinig kayo dito guys. Makinig ha. Pag di kayo marunong sa ratio. Sa ratio kasi guys, di ba boys to girls? Okay. Yung boys natin, ang value niya is yung mauunang number. Boys is equal to 7. Tapos yung girls natin dito would be equal to 9. Okay? Tapos yung given sa atin dito is students lang. Meaning, pinag-combine yung lalaki tapos babae. So, total value tayo dito. Ang total value natin is eto. Kasi nga, walang classification, sinabi lang na estudyante siya. 160. Okay. Wait lang guys, saglit lang. Idadagdag ko lang yung mga more. Wait lang guys ha. Ayaw kasi, wait lang. Nagka-violation na naman ako. Wait lang, saglit lang guys. Saglit lang guys ha. Ito. Done. Yan, okay na. Yan na. Ano sabi? Hello! Na-restrict! Na-restrict ako guys. Nice, na-restrict ako guys. Okay? Ngayon, ayan. Yung ballpen na to guys, ba't ganun? Wait lang nga nalilito. Ayan na. Since may total value dito, magkakaroon din tayo ng total ratio. Okay, pag total ratio guys, i-add mo lang yung dalawang to. 7 plus 9, it would become 16, tama? Ngayon, it is just total value na 160, i-divide natin by total ratio na 16. Thank you, Carly. Thank you guys sa inyo. 160 divided by 16 is 10. Okay? Yung 10 na to guys, i-multiply natin sa value ng hinahanap. Which is boys, di ba? So, 10 multiplied by 7, it would become 70. Mababawasan tayo ng viewers guys ha, kasi na-restrict tayo guys eh. Sorry naman TikTok. Ano naman ginawa ko sa'yo? Wala naman ako atraso sa'yo ha. Eto guys, sa number 14, ang cube root neto is 27. Okay, madali lang kasi guys. Sige, tuturo ko na sa inyo yung shortcut pag merong choices. Okay, pag merong choices, ito yung shortcut natin ha, pag merong choices. Okay, ito yung shortcut natin. Ilista nyo lang sila. 5, 6, 7, 8, at saka 9, di ba? Ayan. So, 5 times 5 times 5 is 125. 6 times 6 times 6 is 216. 7 times 7 times 7 is 343. 8 times 8 times 8 is 512. 9 times 9 times 9 is 729. Okay? Eto guys, yung last number neto is 3. Yung last number din neto is 3.
Kaya sagot natin agad is 27. Pero what if walang choices gaya ng ginagawa ko? Pero what if walang choices gaya ng ginagawa ko, guys? What if walang choices? What if walang choices gaya ng mga binibigay nyo? What if? Stay tuned. Okay, guys? Antayin nyo na lang yun. Okay, number 15. It is 7/8. Pag nabasa nyo off, guys, it is multiplication. Ayan, guys, 5, 6, 7, 8, tsaka 9. Etong 7 times 8 daw, guys, imu-multiply daw natin sa 0.64 all over 1. Okay, eto nga, guys. Yung 64, guys, di ba pwede siyang i-divide ng 8, di ba? 0.64 divided by 8 is 0.08. 8 divided by 8 is 1. Matitira na lang, 7 multiplied by 0.08. Ang magiging final answer natin would become, 0.56, guys. Lang, guys, Ang final answer would become, multiplication yan, guys, di ba? 0.56. Tama, guys. So, letter C tayo dito. Basta, guys, kung may, kung may choices, madali lang kumuha ng cube root. Okay, sobrang dali lang. Pero, alam niyo naman na yung square root, di ba? Alam niyo na ba yung square root, guys? Di ba tinuro ko na din sa inyo yung shortcut sa square root, guys? Guys, di ba tinuro ko na rin sa inyo yung shortcut ng square root? Di ba pag 1024, ang square root niyan is 32 yata? Oo, 32. Tinuro ko na yan, guys. Okay, LCM naman, guys. Ang LCM ng 24 at saka 36. Anong number ang pwedeng i-divide sa 24 na pwedeng ipang-divide sa 36? Di ba pwede sa 12? So, 24 divided by 12 is 2. 36 divided by 2 is 3. Pwede pa itong i-divide ng 2, di ba? So, 2 divided by 2 would become 1. 3 divided by 2, hindi na pwede. Kokopyahin mo lang yung 3 dito. Tapos, pwede mo ulit itong i-divide by 3. 3 divided by 3 is 1. Kopyahin mo lang yung 1. Matitira is 12 multiplied by 2 multiplied by 3, it would become 72. Okay? Sa number 17 naman, madali lang naman to, di ba, sa number 17. Take note, yung kilometers per hour, kailangan maging meters per second siya. Paano ulit yun, guys? Pag yung kilometers per hour, gagawin nating meters per second. Paano ulit yung formula natin, guys? I-divide nyo yung value by 3.6, di ba? Tama. Pag kilometers per hour to meters per second yung conversion, i-divide mo lang siya by 3.6. Constant yung 3.6, guys. Ito yung gagawin natin para ma-convert to papunta dito. Yung 90 yung nasa loob, 3.6 yung nasa labas. May isang decimal place dito, i-move mo lang siya dyan. Decimal place, i-move mo siya dito. Tapos mag-add ka na 0, syempre. 90 divided by 36 is 2. 2 times 36 is 72. 90 minus 72 is 18. Bring down mo yung 0. 180 divided by 36 is 5. 5 times 36 is 180. So, ang speed pala natin would become 25 meters per second. Okay, makukuha na natin yung distance. Distance is equal to speed natin multiplied by our time. So, sagot natin, ano? Anong sagot? 1,000 meters. Letter C. Take note, guys, kinonvert natin to meters per second yung kilometers per hour kasi nga sa choices, meters at saka seconds yung kailangan natin. Kaya kailangan natin convert tong kilometers per hour into meters per second. Okay? Okay na. Eto ulit, cube root ulit. Sige nga, guys. Anong cube root ng 32,768? Ay, ba't mali? Ba't 5? 32?
Good luck sa mga mag-exam ng DOST guys. 32 guys. Last number method yung gawin nyo guys. Tinuro ko na. Umaalis kasi kayo ng live. Tinuro ko na guys. Wala na. Hindi ko na ituturo. Secret na yun. Secret na namin yun guys. Paulit. Sige. Okay. Okay. Ulitin na nga para sa inyo. Special kayo eh. Thank you, Paulen. Eto guys. Di ba yung 0 raised to 3 is 0? 1 times 1 times 1 is 1. 2 times 2 times 2 is 8. 3 times 3 times 3 is 27. 4 times 4 times 4 is 64. Pansinin mo yung last number, 8, di ba? So, ito yung sagot natin. Pero what if, paano ba yung ginagawa ko na wala tayong choices? Pag may choices, madali. Pero pag walang choices, paano? Secret. Sa number 19, guys, multiplication lang din kasi. 18 yung number of items, di ba? Imumultiply natin by 46 na average. Okay? 18 na total number of items multiplied by their average na 46. 18 times 48 is equal to 828. So, letter C tayo dito. Eto guys, number 20. Sa number 20 guys, eto yung shortcut. Eto yung shortcut na sinasabi ko sa inyo pag ganito. Okay, shortcut ha. Di ba yung 15% is composed of 10% pala, tsaka 5%? Di ba, ganito yung 15% natin. Ngayon, paano natin kukunin yung 10% ng 96? Di ba, 960 yan. Pag kinukuha mo yung 10% ng isang number, imumove mo lang siya dito. So, it would become 96.0. Okay, yung 5% naman, syempre, kalahati lang ng 96. It is 48. I-add mo na lang yan. 96 plus 48 is 144. Tama kayo guys, ang lulupit nyo naman guys. Ang lulupit ng mga to. Grabe naman kayo, lulupit. Eto nga guys, number 29, sobrang dali lang. Sobrang dali lang na ito guys. Wala na, ubus na ito yung Faber-Castell na LV7 guys. Last ko na din to guys eh. Eto guys, a father is 3 times as old as his son. Yung son natin is X, si father natin is 3X. Kasi nga 3 beses siyang mas matanda sa anak niya. If their sum is 64, gaano katanda yung tatay? Gaano katanda? Take note sum ha. So, X plus 3X would be equal to 64. Take note, may 1 dito. Hindi lang nilalagay. So, 1X plus 3X is 4X is equal to 64. Divide both sides by 4. Our X would become 16. So, yung son natin is 16 years old. Si father, syempre, 48. Kasi 16 times 3 yan eh. So, 48. Sa number 22, sige, explain ko na nga lang ulit para hindi kayo malito. Eto kasi guys, yung guidelines natin dyan sa conversion. Okay? Pag meters per second to kilometers per hour, imumultiply mo yung value by 3.6. Okay? Pag kilometers per hour naman, to meters per second, i-divide mo sa 3.6 yung value. Okay? Yung 3.6, nakuha natin dito. Ayan. Pero constant yan. Hindi nagbabago. Okay. So, formula to. Yung 72, kailangan mong i-divide sa 3.6 para maging meters per second. Para naging 48 to, di ba? 3 multiplied by 16. Ayan na guys, oh. Ayan na. 72 divided by 3.6. 72 yung nasa loob. Tapos, 3.6 yung nasa labas. Na isang decimal place dito, i-move mo lang siya pa right. Same din dito. Mag-add ka ng 0. 72 divided by 36 is 2. 2 times 36 is 72. 0 na yan.
Yung 0 dito, hindi nagamit, tataas mo lang. Sagot natin is 20. Number 23, guys. Eto, sobrang dali lang naman neto, guys, di ba? Eto, i-multiply mo lang dyan, no? 4 times 6 is 24, di ba? Tapos, may may decimal place tayo na tatlo. Isang decimal place, pangalawa, tas pangatlo. So, isang jump, pangalawang jump, pangatlong jump. Eto na siya. Thank you, Fariza. Ayan na siya, guys. 0.024. Or letter A. Hanggang number 50 lang tong worksheet na to, guys, ha? Number, kuha na tayo, guys. Number 24 na. Eto, guys. Ilang items ba mat sa CSC? 40 to 45 items, Tolly. Soft copy. Sige nga, ibibigay ko na nga. Guys, dito, ulit ha. Guys, dito nyo mapapanood yung replay, guys. Okay, dito nyo sa YT mapapanood yung replay. Screenshot nyo na, guys. Dito nyo mapapanood, guys, yung replay natin. Okay? Dito nyo mapapanood yung replay. Tapos, yung worksheet natin, guys, nakapost dito sa Blue Up. Saglit lang, guys, mag-change account lang ako saglit. Para makita nyo yung Blue Up, guys. Eto, guys, dito sa Blue Up, makikita nyo yung worksheet. Eto, guys, oh. Huwag nyo na i-screenshot, guys. Ipopost ko din mamaya. Pipicturan ko din na ganito. Ipopost ko rin na ganito, guys. Huwag nyo na i-screenshot, guys. Dito nyo makikita yung mga worksheet. Andito lahat. Andito lahat, guys, ng mga worksheet, ng mga picture ng worksheet. Okay, dito lahat. Dito lahat, ha. Okay na. 12K na, guys. 24. The ratio of A to B to C is 3:5:8. Okay? If their total is 320, meaning lang yan, total value natin is 320, ano daw yung value ni B? Pag may total value tayo, kailangan natin ng total ratio. Total ratio is i-add mo lang lahat to. Ayan, i-add mo lang lahat yan. 8 plus 5 plus 3 is 16. In-add ko lang lahat yan, ha. Ayan siya. So, total value na 320, i-divide natin sa total ratio na 16, ang makukuha nating sagot is 20. Kung ano to, imumultiply natin siya sa value ng hinahanap, which is B. Ano ba value ni B dito? Diba 5? So, 20 multiplied by the value of B na 5, it would become 100, or letter C. Ayan, guys. Ayan na, guys. 25 yung cube root niya, guys. Kasi 25 times, tignan nyo, bibilis niya pag may choices. Easy, di ba? Dali. Dali naman, guys. Tinuro kasi. Gagaling nyo, bibilis nyo, ah. Guys, cube root lang. Tinuro ko na yung cube root kanina sa tutorial. Turo mo. Guys, ilang beses ko na tinuro, mamaya na naman. Ulit, mamaya. Sa number 46, a worker completes 4/7 of a job in 8 days. Okay, 4/7 of a job daw in 8 days. How many days for the whole job? Take note, guys. Gagawin natin dito is, yung 8, i-divide niya sa 4. Okay, i-divide niya sa 4. Yung sagot niyan, imumultiply niya sa 7. 8 divided by 4 is 2, di ba? Times 7 is 14. Ayun na yung sagot natin. Ayun na, guys, yung sagot. 8 divided by 4 is 2, times 7 is 14. GCF, guys, GCF. GCF of 96 and 144. Anong number ang pwedeng i-divide sa 96 na pwedeng ipang-divide sa 144? Long method nga ni. Gusto shortcut?
Shortcut gusto? Sige, shortcut na lang tayo. Eto guys, eto kasi yung shortcut dyan guys. Okay? Yung 96 pwedeng i-divide ng 48, tama? 96 divided by 48 is 2. Tapos 144 divided by 48 is 3. So, pwede siyang i-divide by 48, di ba? Parehas. So, siya na yung magiging sagot. Kasi nga, greatest common factor. Ayan na. Kung pwedeng i-divide, eto and eto by dito, siya na yung magiging sagot kasi siya yung pinakamalaki. Kung hindi siya pwede dito, i-try mo dito. Kung hindi pa rin dito, dito pa rin siya. Kung hindi pwede dito, edi eto. Kung hindi pwede dito, edi baka eto yung sagot. Ayun na yung sagot. Okay, number 28 tayo. A product increases from 500 to 575. 575 minus 500 is equal to 75. Okay. Yung 75 natin dito would be the numerator. Yung 500 natin would become the denominator. Okay? Kung ano yung nasa taas, ayun yung nasa loob. Kung ano yung nasa baba, ayun yung nasa labas natin. Hindi pwede yan, mag-add ka ng decimal place tapos 0. 750 divided by 500 is 1. 1 times 500 is 500. 250 na lang yan. Hindi pwede, mag-add ko ulit ng 0, i-bring down mo yung 0 dito. 25 divided by 500 is 5. 5 times 500 is 25. 0 na yan. Sagot natin is 0.15 or 15%. So, letter dog. Shortcut ulit. Sige, shortcut na lang tayo palagi guys ha. Ulit, di ba 1,600 yung given. Take note, yung percentage natin is 12.5%. Isang 10%, tapos isang 2.5%. Okay? Yung 10% ng 1,600 is the same as 160. Tapos, paano makukuha yung 2.5% tol? Paano makukuha yung 2.5% tol? Siyempre, i-divide mo lang to by 4. 160 divided by 4 is 40. Tapos, i-add mo lang yan. Sagot is 200. Ayun yung shortcut. Yung 2.5%, makukuha natin pag dinivide nyo ng 4 yung 10%. I-divide mo lang by 4. Diba kasi, yan na, sige, ulitin ulit. Diba 1,600? Tapos, meron tayong 12.5%. Isang 10%, isang 2.5%. Okay. Pag kinukuha mo yung 10% ng isang number, magja-jump ka lang ng isang decimal place pa left. It would become 160. Yung 2.5% is i-divide mo lang ng 4 ito. 160 divided by 4 is 40. Ayan na. I-add nyo lang. Trip-trip kayo. Ito na lang. 1,6 multiplied by 0.125. Ayun lang ng shortcut. Ito. Multiply nyo. Bakit mo may 4? Kasi 4 na 2.5 yung 10, di ba? Ayan o. Di ba yung 10 is composed of 4 na 2.5? What is the square root? Square root, guys. Square root, ha? Square root, 4. Wait lang, nag-iisip. 46. Tripping stone po. Muted ka na to. Tama, 46. Guys, sa mga gusto ng shortcut ng square root, makikita nyo dito sa YT. I-scroll down nyo na lang guys sa YT ko guys. Pwede nyo makita yung shortcut ng square root dito. Detailed explanation ng square root na shortcut. Andito na sa YT ko yun guys. Guys, nasa YT ko na kahit walang choices, makikita nyo. Dito nyo makikita guys, dito.
Huwag kayong tanong ng tanong, guys. Makikita nyo nga dito, guys. Yung shortcut. Huwag na kayo magtanong, guys. Panoorin nyo na lang. Tinatamad na ako Tinatamad na ako mag-explain, guys, eh. Dito nyo mapapanood yung shortcut. Dito. Hindi kayo nag-subscribe? Hindi? Okay, guys. Sa number 31 naman, guys, 5 consecutive odd integers. Okay, 5 odd integers. First number, second number, third number, fourth number, at saka fifth number. Okay. Take note, odd integers tayo. Okay, gusto ng views. Malamang, guys. Sinong gusto ng views, guys? Lo, kakatapos kasi sige, wag na nga. Guys, kasi mahirap kasi pag paulit-ulit, guys, na ina-explain, redundant masyado. Okay? Take note, may 5 consecutive odd integers tayo dito. Okay? 5 consecutive. Tapos, 315 yung sum nila. Kaya, 315 na sum, i-divide nyo siya by 5. 315 divided by 5 is 63. Okay? Ang middle integer natin is ito palagi. Ito yung middle. So, 63 to. What if hinahanap yung smallest? Ano yung smallest, guys? Ano yung smallest integer? Ano yung smallest? Guys, ano yung smallest integer? Tama. 59. Ito 61. Ito 65. Ito 67. Bakit puro odd numbers? Kasi nga, odd numbers yung hinahanap, guys. Kaya odd numbers din yung sagot natin. So, dito, middle yung hinahanap, kaya letter E tayo. But 61, hindi. Middle, tol. Ito, di ba 4 numbers? Halimbawa, 1, 2, 3, 4. Pag makakuha ka ng number, ito yung median, pinaggitna ng dalawang number na to. Okay? Eto. Paano naging middle? Kasi nga, dinivide mo, di ba? Yung sum nila divided by total number of items. Makukuha mo yung middle. Palaging middle makukuha mo, hindi ka makakuha ng smallest dyan. Palaging middle. Okay. A tank fills in 15 hours, tol. Okay, 15 hours daw mapupuno yung tank. So, 15 hours bago mapuno. Tapos, 6 hours lang daw tayo nagkarga. Ano yung magiging sagot? Ano yung lowest term neto? Ano yung lowest term neto? It is 2/5. Kasi nga, pwede silang i-divide both sides. Pwede itong i-divide na dalawa ng 3. Diba? 6 divided by 3 is 2. 15 divided by 3 is 5. Kaya 2/5. Okay, number 33 tayo. 9/10 multiplied by 0.84/1. Okay. Yung sagot natin dito, pag pinag-multiply mo to, dito is 7.56 all over 10. Okay, multiply mo lang to dito. Ito yung makukuha mo. Pero, i-divide mo pa siya ng 10. Kaya, eto, i-move mo yung decimal place. Wait, i-explain ko lang saglit yung tot, ha. Pag yung 2 kasi dinidivide nyo ng 10, yung decimal place dito, i-move nyo lang ng isa. Okay, it would become 0.2. What if 12 naman, tol? 12 divided by 10. Syempre, it would become 1.2. Kasi nga, isang decimal place lang din yung i-jump nyo dito. Okay, magiging, mapupunta dito yung decimal place. What if 100? If 100 naman, tol, di ba 12 all over 100, dalawang jump na yun, guys. Mag-base kayo sa 0. Okay, mag-base kayo sa 0. Kung dalawa yung 0, so dalawang jump din pa left. It would become 0.12. Okay? So, dito, isang 0 lang naman, kaya yung jump natin is isa pa left lang. So, sagot natin dito is 0.756. Okay, sana may natutunan na naman kayong shortcut. Total, guys, number 34. Hanggang number 50 lang tayo, guys, ha. Take note, pag hinahanap yung total, guys, it is just total number of items multiplied by their average. Okay? Number of items is 10. Imumultiply natin sa average na 60.
10 multiplied by 60, it would become 600. Ayan na guys, yung sagot. Guys, sa mga hindi pa nag-follow, mag-follow na kayo guys. Thank you guys. Guys, mag-follow na kayo sa mga hindi pa nag-follow, tol. Thank you guys. Sa mga hindi pa nag-follow, mag-follow na kayo, tol. Okay? Okay, ayan na. But 8, ang galing, ang bilis nyo naman magsagot. Ano ba yan? Magiging 4x plus 6 is equal to 38, di ba? 38, di ba? Yung positive 6, ililipat mo lang dito. Magiging 4x is equal to 38 minus 6. 4x is equal to 32. Divide both sides by 4 kasi yun yung kasama ni x. Cancel out, cancel out. May ititira si x, it would become 8. So, sagot natin is letter C. Guguling nyo naman guys. Hanggang number 50 lang to guys ha. So, bukas ulit tayo. Okay, bukas ulit tayo. Ulit ha. Eto, Formula 1 yung kailangan natin. Kasi nga, meters per second to kilometers per hour. So, you need to multiply the value by 3.6. Okay, ayan yung kailangan natin. Kasi nga, yung conversion is meters per second to kilometers per hour. Okay? So, it would become 54 multiplied by 3.6. 36 muna para mas madali. $194.4. Ayan na guys. Ang sagot natin is 194.4 or letter D. Eto guys, constant to guys, hindi magbabago. Basta ganito yung conversion natin. Pag meters per second to kilometers per hour yung conversion, eto. Okay? Guys, pabigay nga ako ng formula ng compound interest. Ano na? 1 plus compound interest is equal to 1 plus ano na naman yung formula? Guys, constant to, hindi magbabago. Formula ng compound. Wait, constant nga to guys. Constant, basta ganito yung basta ganyan yung kwan. Basta ganyan yung conversion. Principal multiplied by 1 plus rate over times na ma-compound per year all over compound times over time. Tama. Eto na. Ang principal natin is 10,000. Okay? 10,000 yung principal natin. Tapos, imumultiply natin siya sa 1 plus, yung rate natin is 0.05 ha. Ito yung compound interest na rate natin. So, 0.05. Eto guys, i-over 1 lang natin siya. Kasi nga, annually yung pagka-compound niya. Ito kasi guys, yung in-over natin. Diba 0.05 over n. Yung n natin na to, kung ilang beses siya mag-aanak per year. Pag sinasabing annually, edi isang beses lang. Kaya 1. Pag semi-annually, edi 2 beses. Pag quarterly, 4. Pag monthly, edi 12. Ayan mga yan guys, basta ganyan. Ay, 6 pala, ba't 2? 6. Basta ganyan guys. Sinasabi naman sa question guys kung ilang beses maka-compound per year. Okay? Raised to 2 years. So, it would become 10,000 multiplied by 1.05 squared. 10,000 multiplied by 11025. Dito in decimal place, it would become 11025. Ito. Letter D. Guys, huwag kayong magtaka guys kung bakit mabilis ako mag-square pag may 5. Ito shortcut. Di ba 105 yun? Squared. Ito kasi guys, pag 5 yung last digit, automatically 25 yung last number. Okay? Tapos yung 10, kulin mo lang yung next number, di ba 11?
10 times 11 is 110. Ayun ang square root. Ganun mag-square ng may 5 na last number. Okay, for example, sige, isa pa. 11, 5 squared. So, 25. 11 times 12, it is 132. Ito na yung sagot. What if 75 squared, tol? So, 25 pa din. 7, yung next number niya is 8. 7 times 8 is 56. Gumagana rin guys, kahit ilang digits pa yan. Mabagal nga lang mag-solve yung iba. Ulit. 125 squared. So, 25, 12, 13 yung susunod. So, 144 plus 12, it is 156. Ito. Oh guys, hindi guys, sa 5 lang yun gumagana. Guys, sa 5 lang yun gumagana. Same po kahit cube root, iba sa cube root guys. Okay, what is 14% of 600? Eto guys, ganito lang gagawin nyo dito guys, oh. 14 multiplied by 6. So, 14 multiplied by 6, it would become 84. So, letter D. Dito times nyo lang. Dito guys, sa number 39, madali lang din. Okay, take note. Madali lang yan. Madali lang to guys, since difference yan, ima-minus mo lang. Okay, magma-minus ka lang naman dyan guys. Minus lang tayo dito guys. It is 8 minus 5, it would be equal to 3, di ba? Bakit natin minus? Kasi nga difference tol. Okay, 8 minus 5 is equal to 3. Ngayon, yung 27 na to, i-divide natin sa difference na 3. It would become 9, di ba? Tapos, yung 9 na to, i-multiply natin sa value ng hinahanap, which is the larger number. Ang larger number natin is 8, di ba? So, 9 multiplied by 8, it would become 72. Ayan na guys. Eto na, letter D. Eto yung YT guys, oh. Sir Arcs. Eto. Dito nyo mapapanood yung replay, guys. Dito nyo mapapanood yung replay. Ipopost ko bukas. Dito, guys, ha, dito. Sa number 40, guys, ganito lang naman kadali gagawin nyo dito. 15 times 8, di ba? 15 times 8 is 120. Tapos, ilang decimal places meron? Isang decimal place, pangalawang decimal place, pangatlo, tas pangapat. So, 4 na jumps pa left. Isang jump, pangalawa, pangatlo, tas ito na yung pangapat. 0. Ayan na. 2, ano ba yung last square is 2? Ano ba yung last ulit ni square is 2? Kalimutan ko na. So, 2 is 8, diba? Last square is 8. 28. 8. 28. Tama. 28 yung square, yung cube root nito, guys. Kasi nga, 28 times 28 times 28 is, ayun o, 21,952. Okay. Sige, bago ako matapos, guys, maglaro muna tayo saglit, guys. Laro lang tayo saglit. Madadali na lang to eh. Okay, laro tayo saglit, guys. Magbigay kayo ng cube root. Cube root, guys. Magbigay kayo ng cube root from basta 4 digits. From 1,000 to 5 digits. 100,000. Ayan. 7456. 16. 46437. 39. 98456 again. 98456.
So, 6. 98 is 9. 98 is 4. 26849. Sige nga, 26849. Automatically, last number niyan is 9. Tapos, fuck. Mahirap pa. 2. Ayan. Cube root yan guys ha. Cube. Sige. 97336. 6 ulit to. Tapos 9. Ha? 97? 46. Ha? Wala, hindi perfect cube yata yan eh. Basta guys, secret. Guys, gagawin ko na lang video sa YT. Panoorin nyo na lang doon. 92621 is 21. 92621 is 21. 21 times 21 times 21 is 92621. Okay, number 42 tayo. Least common multiple. Anong number sa choices? Pinakamababang number sa choices na pwedeng i-divide by 20 and 30. 39? Mali ba? Ay, 37 to. Ay, 7. 33 pala. 7 is 3 times 3, 9 times 3, 27. 33. Okay guys, anong pinakamababang number sa choices na pwedeng i-divide by 20 na pwedeng i-divide by 30? 60, tama. Ayun yung sagot natin sa LCM. Basta pinakamababang number sa choices na pwedeng i-divide by the given natin. Okay? Yun yung LCM. Okay. Eto naman guys, sa number 43, hinahanap yung distance. Distance is equal to speed multiplied by our time. Okay? Speed multiplied by our time pala yan guys. Ang speed natin is 18, ang time natin is 75. So it would become 18 multiplied by 75. 18 multiplied by 75, it would become letter D. 1,350 meters. So, sagot natin is letter D. Okay, number 44 na tayo, guys. 5 over 6, pag nabasa niyo yung off, multiplication agad yan. 0.72 all over 1. Ano sagot? Take note, guys. 0.72 divided by 6 is 0.012. 6 divided by 6 is 1. 0.012 multiplied by 5 is 0.60. Number 45 guys, age problem ulit, madali na lang yan. Kung sino yung mas bata sa age problem, yun yung magiging X natin. Okay? Yung father daw natin is 4 times na mas matanda sa anak niya. Okay? Yung father is 4 times na mas matanda sa anak niya. Tapos, their difference is 24. Meaning nun, pag maminasin mo, 4x na age ng father minus x na age ng son is equal to 24. 4x minus x is 3x is equal to 24. Divide both sides by 3, matitira si x, ang x natin is 8. So, yung son natin is 8 years old, yung father is the same as 4 multiplied by 6. Ay, 4 multiplied by 8, sorry. So, 32. Letter B. Saan po nakuha yung 3? Ayan o. 4x minus 3x is 4x minus x is 3x. Nakuha natin yung 3 kasi yun yung partner ni x. Para makancel out yan. Okay, number 46 naman guys. Eto, ang gagawin nyo lang dito, i-multiply nyo tong whole number by the whole number. Okay? 6 times 45 is 270. Okay? 6 times 45 is 270. Tapos, bilangin mo na lang kung ilang decimal places tayo. Isang decimal place, pangalawang decimal place, pangatlong decimal place, pang-apat, tapos pang-lima. So, isang decimal place, pangalawa,
pangatlo, pang-apat, tas pang-lima. Dito yung decimal place, 0, 0 na yan. Letter A. Decimal point ng whole number, practice lang yan, tol. Sa number 47, guys, it's either, ito, 42 pala, wala naman ang iba. Kasi 42 times 42 is equal to 1764. Tama? Malimbawa, basta yan, guys. Last number method lang yan. 2 multiplied by 2 is equal to 4, di ba? Yung 4, kaparehas niya dito. Kaya na yung magiging sagot. Madali lang maghula ng square root, guys, pag merong choices. Elimination lang yan, guys, eh. 0 times 0 is 0. 1 times 1 is 1. 2 times 2 is 4. 3 times 3 is 9. 4 times 4 is 16. Yung may 4 lang. Kasi 4 yung last digit. Ayun na yung sagot. Thank you, Fariza. Last 3 items, guys. Wow, last 3 items na ako ngayon. Rest day ba ako bukas? Rest day kaya ako bukas? Rest day ba ako bukas? Oo, Sunday bukas, guys. Rest day siguro bukas, guys. Mag-tutor na lang ako bukas. Number 48. A number decreases by 20%. Yung number daw natin bumaba ng 20%. If the decrease is 50, what is the original number? Yung 20%, guys, sa decimal is 0.2, di ba? Number is equal to 50. Divide both sides by 0.2. 0.2, matitira si n. Kasi cancel out yan. Yung 50 nasa loob, yung 0.2 nasa labas. Yung decimal place dito, imumove nyo lang dyan. Sa decimal place, imumove nyo, mag-add kayo ng 0. 500 divided by 2 is 250. Sagot natin is 250. Dali. Nasagot na to kanina, guys, eh. 0.75 hours papunta sa minutes. Eto, imumultiply mo lang by 60. Kasi sa isang oras, meron tayong 60 minutes. So, 0.75 times 60 is 45.00. Okay, last number. Number 50. Madali na lang to, guys. What is the probability of drawing a queen from a standard deck? Take note, guys, meron tayong ace, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jack, queen, tapos king. Do you see? Eto, guys, yung queen is isa sa 13 na numbers. Kaya na yung sagot. Isa yung queen sa 13 na cards na pwede mong mabunot. Hindi 1/4. Isa sa 13 na numbers. Okay, guys, ulit ha. Sa mga hindi pa nag-follow, mag-follow na kayo, guys. Tapos, yung replay, guys, dito nyo mapapanood yung replay. Okay, dito nyo mapapanood yung replay ng live natin. Ipopost ko siya bukas, guys. Okay, tapos yung worksheet naman, tapos yung picture ng ina-answeran ko, makikita nyo siya dito sa Blue Up. Okay, guys, nandito sa Blue Up yung soft copy niya. Tapos, pipicturean ko na lang yung worksheet, tapos ipopost ko na din sa Blue Up. Okay, pagsasamahin ko na yung dalawang worksheet natin. Yung worksheet natin ng isang araw, tapos yung worksheet natin ngayon. Eto, guys, dito nyo makukuha yung worksheet. Di ba 4 queens? Oh, tol. Pero 4 queens out of 52 cards. 1/13 lang din yun. Eto na, guys. Okay na, guys. Dito nyo makukuha yung worksheet. Thank you, tol, sa fire. Thank you, guys. Mat lang ba tinuturo ko, tol? Oh, tol. Guys, GG na, ha. Dito nyo mapapanood yung replay ulit. Okay, screenshot nyo na. Thank you, Fariza. Thank you, guys. Good night, guys. Thank you. Thank you, Brainard. Thank you, Tol. Thank you, mga guys.